Okay guys, kumusta kayo? So, it's been a hell of a week. Nakatapos na ng competition ko last Sunday, July 6. And ngayon is isasama ko lang kayo sa pupuntahan ko dahil magpaparelease ako ng muscle tightness and for recovery na rin. Pupunta tayo ng Manila, pupuntahan natin si Nancy, which is siya yung trusted namin pagdating sa bleeding. Actually guys, big week ako ngayon. Pagkatapos ng competition ko last Sunday, diretso peak week again. And para to doon, yung preparation na to. So alam nyo na siguro yung event na yan. Gusto ko lang daanan kasi alam nyo, so sobrang tagal ko na tumigil sa sport na to. Parang wala naman masama kong daanan kasi wala naman kayo babaguhin sa protocol. Same pa rin naman and everything. Gusto ko lang i-enjoy, gusto ko lang mag-compete. So ngayon, pumunta muna kami doon sa Makati, di ba? Tayo sa Makati. At syempre, di tayo pwedeng mawalan ng baon. Yung last meal ko, wala ng carbs. And yung next, meron pa naman sweet potato, like 100 grams and 130 grams of chicken breast. Biyahe muna kami and kita-kits tayo kami. Okay guys, nandito na kami kila Nancy, so G. Okay lang. Pinilit natin pumunta ngayon. Sino ka dito? Yung Indonesian, tapos bukas Makati, message. So bilang yan, ito tayo sa Makati. Iris the therapist. Diba? Ang DIY lang to. Ano, ready ka na? Alam mo yung nirelease nyo ni Papa mo, sobrang gumaan yung kanan ko. Kasi tight na tight to nung Before, di ba, nung competition day. Pero hindi nyo naman siya talagang diniin ng todo. Talagang sobrang release lang ng konti. Hindi ko kasi siya mabuka nun. Tapos nung after nun, hindi rin siya masyadong totally na-expand ko pa na maayos. Pero nung kinabukasan na, talagang open na yung scapula dito sa likod. Usually kasi after a day talaga siya. After a day, kasi during the script, magaan siya sa pakiramdam. Pero medyo magkakaroon siya ng damages, like yung sa skins. Pero later on, the following day, dun talaga siya. Kasi may healing process tayo na 24 hours. Okay. Actually, 2 days nga dapat yan. Kaya ang advice talaga, 2 days before the show, tapos detailing na lang, day before the show. Okay. Pero kasi nga, ni-request lang sa atin na a day, di ba, sa show, ni Sir Mike. So, nangyari, during that check-in na lang, dapat ang mangyari niya, before check-in pa sana, yun talagang protocol ng bleeding. Before, like 2 days before, then during the show, in the night before or day before ba. Yun. Tapos, light lang talaga yan, para ka lang nagdo-drawing. Tapos, ang nangyari kasi, like, kailangan lang natin talaga siyang ihabol ba na i-release during that time. Kasi short na tayo ng time. Yung requested day lang, nandun na sa show. Pero mas putok ka kasi pag ganun. Proper blood ko. Kamusta yung post? Ang tagal mo nga sa mag-hold sa stage. Hindi na kasi ako, wala na kasi naramdaman na tayo dito sa kanan. Usually kasi, siya yung bigat. So kaya nung nandun ako sa competition, narelax na ako. Piga na lang. Nakapiga na rin to, tsaka nakalabas na rin sa kanan. Kasi ito yung type. So, ang pinaka-purpose kasi talaga niyan, bleeding is really for proper mobility, proper functioning ng body mo on the stage. Kumbaga, on the stage ready ka na. Kasi most of the problem ng mga athletes during the show, nagkakaroon na rin ng tightness, na restriction sa posing. Ang purpose kasi hindi yan hack eh. You can never scrape body kung ayan na talagang pisik mo, di ba? So, ang goal na lang ng bleeding is to really give you the proper mobility to be able to pose properly. Better. Tapos, it creates more fluid, blood flow doon para mas magkaroon pa ng magandang dimension yung katawan mo. Kasi your body is made up of fascia and
muscle. Now, ngayon, ang nangyayari kasi, muscle mo nandyan na yan eh. Pero yung, di ba yung tubig mo, yung proper blood flow mo, kaya ka nga nagpa-pump for what? Di ba before the event, nagpa-pump kayo to be able to give proper circulation sa katawan. Same with the blading. It really creates a respond dun sa fascia to be able to adapt doon sa mismong gustong i-showcase doon sa show. Yun yung misconception. Akala kasi nila, it's just blading para ma-fix, para mas gumanda pa yung katawan. Kumbaga parang, it gives, parang may magic ba? Hindi naman ganun yun eh. Katawan mo na yan. Pero it gives more visibility doon sa katawan mo. And yung ISTM, it is used in a different way. Hindi lang sa bodybuilding, even in professional what do you call this? Professional games, yung mga athletes natin internationally and sports. Even nga si Carlos Yulo one of the practitioners din nag-alaga sa kanya, yung babae, is nagpa-practice ng ISDM. Lahat na yan actually. Kagandahan ni Sir Mike is bringing niya talaga dito sa Philippines to introduce that kind of technique. Kaya nga nandun. Kaya nga meron din yung other practitioners na nandun sa venue para ma-introduce na yung therapy, yung treatment para sa mga athlete. Ang naging nangyari kasi, naglalak Alam mo bakit? Focus sa nutrition, focus din sa training. Pero walang proper recovery. And proper recovery, dyan nangyayari, di ba? Now, if you want more hybrid way, you'll be able to upgrade also your recovery, not in just active recovery lang. Dito na pumapasok yung science-based things like you do deep tissue release, stretching practice, mga myo stretch practitioners, yung mga trigger points, yung mga different tool like cupping. Ganun lang yun. Dapat proper education lang. Pero maganda yung outcome. Okay. So, papakita ko sa yung video ni Coach, yung ano sa akin, yung mga certain part na kailangan natin use. Sige, may ayusin tayo. Sige, game. Ayusin natin yan, game. Sorry. Nasa Stairmaster. Prep. Yung collar bone mo, di ba, yung mga muscle dito sa taas. Ma-release. Scapula, lower lats, tsaka mid back. Yung sa baba ng traps. Shout out Boss KG sa mga pointers din. Right ka, no? Right yung madalas. Ang pinaka-crucial sa inyo kung nakatak na, kung talaga kayo sa tightness, tapos restrictions, ganyan. Kasi depleted na kayo, diba? So, dapat ang bleeding or ang therapy nyo, same as off-season, maaalagaan. The more na off-season, diba sa off-season, dapat the more ka kayo, mas focus kayo, mas build kayo. So, ganun din sa therapy. At least once a week during that body movement. Kasi lalo na intense yung water. So, at least recovery para solid yung growth ng muscles mo. Kasi if your fascia is close to is wrapped up around the muscle, wala nang growth yung muscles mo. Platod na din yun. So, yung fascia mo kasi, carrying neuropathy. At the same time, responsive yan. Yung fascias mo, it can remold. Nagmamold yan, nag-create yan ng sarili niyang structures. Yung muscle mo, you train it, di ba? Tapos, ang nangyayari dyan, if wrapped up around yung fascias mo within the muscle, restricted ka lang. Even your range of motion, hindi mo ma-execute properly. Dahil nga, restricted ka. Plus the blood flow also. Kaya nagkakaroon ng imbalances. Hindi mo napapansin during your off-season, may mga imbalances ka na pala dahil sa restriction mo. Tapos, ang fascia mo kasi is made up of collagen, water, and protein So, ang
ang mitochondria mo, ATP mo, yung fascias mo mismo. Ang nag... That's it. Ipapakita ko yung coffee ni ano. Kalinga bro. Kali- Ka naman dyan, Mac. Ano? Kalinga bro. Pinapakita yung... Ano ba pinapakita mo yung pwede ng kape? Ano ba yan? Sabi ko, ginasa mo parang natakpan ng food na lahat. Okay lang mag ano no, mag-training after ng Yes, okay release. lang. May iba-iba naman. Meron tayong post-therapy at saka pre-therapy. If yung goal mo is for performance before magpa-treat ka, before ka mag-workout, pwede yun. If yung goal mo for recovery, tapos some details to fix after that the exercise, after workout. At saka ano lang naman eh. Konti lang din naman sa kanina sa legs no. Kamukha niya. Wait, vlog yan. Naka-vlog yan, Matt. Wait lang, vlog ba? Ayan. Oo. Solid pa kita sa video. Gawin mo. Ako na. Parang sobrang dami naman. Parang ka umigot man sa baho, kuya. Ano lasa dyan? Tapang yan. Sakto sa akin. Okay Ganito rin lang. ako magkape. Ganyan. Ang sarap ng lasa niya. Ha? Naku po, puro kape yan. Oh, yan. Tikma mo din yan. Mas solid yan. May kape dito, oh. Okay guys, so tapos na yung session namin ni Z and sobrang okay nung pinalabasan. Nakita nyo naman sa footage. Ngayon is, hindi pa ako nakapag-training kasi hinabol ko talaga tong session na to. Dahil meron kaming days na pwede lang gawin to. So ito na yung pinaka last day. Ngayon naman is, hindi pwede ako mag-skip ng training. Pero pinagpaalam ko to kay coach and sinabi ko rin kay Nazy kung pwede. So pagdating sa lower, enough lang yung ginawa sa akin para makapag-training pa ako. So ngayon pumunta muna kami sa gym para nakapag-training and siguro magka-cardio ako ngayon. Sobrang okay yung pakiramdam ko. Kita-kits tayo. May problema tayo yung
Hindi ko umaandar. Yung days out na lang ako. Nakakapagod ko. Konting pump lang ng leg day. Tapos, cardio tayo. Sulitan natin yung days out na lang. Okay, tapos na yung workout and nag-cardio lang din ako. Actually, sobrang pump lang yun yung, very light pump yung leg day ko ngayon. Sobrang minimal lang. Tag 2 sets na hindi naka-record yung weight. Just for the movement lang. Then after nun, nag-cardio na ako. Para lang hindi ako mag-skip today. Kasi hinabol ko yung therapy. So ngayon, pwede na ako magpasok ng meals. Then, pahinga lang konti at didiretso na pauwi na Cavite. So guys, matik yan. Pag-vlog yung mga susunod na mga events. So sana manood pa rin kayo sa mga kwarta. Yun lang muna sa ngayon and alam nyo na yan. GG!